Huminto ang mga bida habang pinag-aaralan ni Brock ang mapa at nakitang may mali rito. Naisip ni Ash na pwede silang dumaan na lang sa kagubatan patungo sa kalsada, pero sumigaw si Misty na sana ay nag-iwan sila ng mga tira-tira ng tinapay bilang tanda para hindi sila maligaw. Nilapitan sila ng isang batang nagngangalang Koji na nagtanong sa kanila kung may nakita silang Cyndaquil. Nang marinig ni Ash ang mga salitang iyon ay agad siyang naghanap habang binabalewala ang banta ng bata na huwag siyang maghahanap ng Cyndaquil dahil siya lang ang huhuli dito. Sinabi ni na Misty at Brock na ang lahat ay may karapatang humuli ng Pokemon, kabilang na ang Cyndaquil kung sila ang unang makakakita rito, pero bastos na sinabi ni Koji sa kanila na wala siyang pake at huwag silang humarang sa kanyang daan. Sa pag-alis ni Koji, napansin ni na Misty at Brock na wala na si Ash, na kasalukuyan pa ring naghahanap ng Cyndaquil kasama si Pikachu. Hinanap ni na Misty at Brock si Ash habang nagmamasid naman ang Team Rocket. Naalala ni na Jessie, Meowth, at James na kailangan nilang mag-ipon ng husto at magtrabaho ng maigi para makabuo ng isang mahusay na plano. Nakita nilang nagbunga ang kanilang paghihirap dahil sa inspirasyong dala ng isang kumikinang na bituin sa langit. Narinig ni na Misty at Brock ang Team Rocket na lumitaw sakay ng isang higanteng robot na mukhang si Meowth. Biglang nakita ng Team Rocket na wala ang paslit na kasama si Pikachu, kaya umalis sila para hanapin ito. Habang naghahanap, nakalaban ni na Ash at Pikachu ang Team Rocket sa loob ng robot. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero inabsorb ito ng robot at saka nagpakawala ng higanting bubblegum para igapos sina Ash at Pikachu na bahagya namang nakaiwas sa mga atake. Nilagpasan nila ang robot sa pagtakbo na naging sanhi ng pagkadapa nito. Tumakbo at nagtago sina Ash at Pikachu sa kakahuyan. Nahanap sila ng robot at nagpakawala ng gum pero hindi ito tumama. Tumakas sina Ash at Pikachu habang hinahabol sila ng robot pero natiso dito sa isang ugat. Dumating sina Ash at Pikachu sa isang bundok at nahanap ang Cyndaquil, kaya inakyat nila ito. Nakita siya ng bata kanina kasama ang Cyndaquil, kaya inilabas nito ang Sandslash na tumakbo paitaas at gumamit ng Sand Attack kay Ash na naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Nakita ni Ash na hindi iyon patas, pero nilinaw ni Koji na siya ang nauna at hinabol ang Cyndaquil. Umakyat si Ash at muling lumitaw ang Team Rocket. Sinabi ni Ash na wala siyang oras para harapin ang isang balde ng mga tornilyo at tumakbo papasok sa kuweba. Habang nakikita ni Ash ang Cyndaquil, natisod siya sa Sandslash habang tinutokso si Ash ng trainer nito. Ginamit ni James ang higanting bola na naging sanhi ng pagpalo sa kanya ni Jessie dahil sa pagiging overacting nito, pero isang higanting bola ang pumasok sa kuweba. Habang naglalakad si Ash sa kuweba, nakita niya ang higanting tumatalbog na bola at tumakbo palayo rito. Gumamit ang Sandslash ng Poison Sting sa Cyndaquil na nakaiwas naman, kaya binuhat ni Ash ang Cyndaquil at tumakas. Sinubukang kunin ng bata ang Cyndaquil pero tinamaan siya ng higanting bola. Sumabog ang bola, kaya tumalsik sina Ash, Pikachu, at Cyndaquil palabas ng kuweba nang walang sugat. Gayunpaman, nakatitig sa kanila ang makina ng Team Rocket. Nagpakawala ang Team Rocket ng gum na nagtali kina Ash at Pikachu sa isang bato. Nagdiwang ang Team Rocket at natukoy ni Meowth ang Cyndaquil, kaya nagbabala si Ash sa Cyndaquil tungkol sa kanila. Nakinig ang Cyndaquil sa payo pero pinigilan ito ng makina ng Team Rocket. Sinubukang suntukin ng makina ang Cyndaquil, kaya pinagliyab ng Cyndaquil ang makina. Gayunpaman, ligtas ang Team Rocket sa loob pero nagsimulang manginig ang makina na parang sasabog na. Sa utos ni Ash, kinuryente siya ni Pikachu na naging sanhi ng pagkabasag ng gum. Inihagis ni Ash ang Pokeball sa Cyndaquil, kaya nakapasok ito sa loob habang sumasabog ang makina ng Team Rocket at nagpatalsik sa kanila palayo. Matapos ang pagsabog, kinuha ni Ash ang kanyang Pokeball at inilabas ang Cyndaquil na walang gasgas. Nakita ni Ash na hindi lang malakas ang Cyndaquil, kundi mabait din ito. Dumating sina Misty at Brock at nakita si Ash kasama ang Cyndaquil. Ikinwento niya ang nangyari nang biglang dumating ang bata. Sinubukang huliin ng bata ang Cyndaquil pero nagbabala si Ash na nahuli na niya ito, kaya kailangan na nitong umalis. Hinamon siya ng bata sa isang labanan at ang mananalo ang magmamay-ari sa Cyndaquil. Nagtaka si Brock kung bakit niya gagawin yon, gayong nahuli na ito ni Ash. Tinukso ng bata si Ash, kaya tinanggap ni Ash ang laban gamit ang Cyndaquil, dahil nakita niya ang ginawa nito sa Team Rocket. Nagsimula ang Sandslash gamit ang Fury Swipes at inutusan ni Ash ang Cyndaquil na umiwas, pero sinubukang gisingin ni Ash ang Cyndaquil na nakatulog pala. Nagising ang Cyndaquil, pero hindi ito sumunod sa utos ni Ash na gumamit ng flamethrower. Sinubukang gumamit ng slash ng Sandslash pero hindi tinamaan ang Cyndaquil at sa halip ay mga puno ang naputol nito. Nagpatuloy ang Sandslash sa paggamit ng Fury Swipes pero naiwasan ng Cyndaquil ang mga ataking iyon. Namangha sina Ash, Brock, at Misty sa depensa nito.
Pagod na ang Sandslash sa sobrang pag-atake. Sinabi ni Ash sa Cyndaquil na pwede na itong umatake, pero nabigo ang Cyndaquil. Tumanggi ang bata na pagpahingahin ng Sandslash at inutusan itong ituloy ang pag-atake. Muling gumamit ang Sandslash ng Furry Swipes, at dahil wala itong talab, gumamit ito ng Sand Attack sa Cyndaquil, na nagpadilim sa paningin nito ng sandali. Gumamit ang Sandslash ng Swift, kaya sinubukang gumamit ng Flamethrower ng Cyndaquil, pero nabigo ang move at tinamaan ito. Sinabi ng bata na hindi kayang gumamit ng Cyndaquil ng mga simpleng attack skills. Sumagot si Ash na mali siya, pero nagtaka kung bakit hindi makagamit ng atake ang Cyndaquil tulad ng ginawa nito kanina, at naisip na baka kailangan lang nito ng oras para mag-init. Gumamit ang Sandslash ng Swift na tumama sa Cyndaquil. Sinabi ni Ash na maaari itong manalo sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga atake, kaya naiwasan ng Cyndaquil ang scratch ng Sandslash. Gayunpaman, tinamaan ng Cyndaquil, kaya sinabi ni Ash na kailangan itong mauna ng isang hakbang sa Sandslash. Sumugod ang Sandslash, kaya tumalo ng Cyndaquil, na naging sanhi ng pagkakabaon ng kuko ng Sandslash sa isang puno. Sa pamamagitan ng pagtakal, tinalo ng Cyndaquil ang Sandslash. Tumanggi si Koji na tanggapin ang pagkatalo habang ibinabalik niya ang Sandslash at inilabas ang net para huliin ang Cyndaquil, pero ginamitan siya ng flamethrower ng Cyndaquil, at tumakbo palayo habang pinagagalitan ni na Misty at Brock si Koji dahil sa kanyang masamang ugali at pagtatangkang magnakaw ng Cyndaquil. Sinubukang yakapin ito ni Ash, pero napaso ang kanyang mga kamay sa apoy sa likuran nito. Pinatay ng Cyndaquil ang apoy at niyakap si Ash. Nakita ni Ash na malaki ang maitutulong sa kanya ng Cyndaquil. Maya-maya sa lungsod, ang Team Rocket, bilang mga construction worker, ay nakakita ng isang kumikinang na bituin at nakakuha ng inspirasyon, pero sinigawan sila ng isang lalaki dahil sa pagtunganga, kaya nagpatuloy sila sa pagtatrabaho. Naglalakad ang mga bida sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, at napansin nilang tuyo na ang mga halaman. Para palamigin sila, inilabas ni Misty si Staryu na gumamit ng water gun. Inilabas ni Ash si Squirtle para gawin din yun pero naitulak siya ng water gun nito sa isang bato. Nauuhaw din ang Team Rocket, kaya uminom si Meowth mula sa kanyang baunan ng tubig. Gusto ring uminom ni na Jessie at James, pero inubos na ni Meowth ang lahat ng tubig. Galit si na Jessie at James, kaya itinuro ni Meowth ang balon, at tumakbo sila patungo rito. Sinubukang hatakin ni Meowth ang lever, pero buhangin ang lumabas. Sa tingin ni James ay may tubig sa paligid, kaya gumamit si Meowth ng rod para makahanap ng pagmumula ng tubig. Pagkatapos nilang maglakad, gumalaw ang mga rod ni Meowth, at agad na naghukay sina Jessie at James. Nang makitang pagod na ang dalawa, saka palang pinagana ni Meowth ang isang robot para maghukay. Dahil dito, binanatan ni Jessie si Meowth. Naghukay sila ng malalim at nahulog, pero nakahanap sila ng tubig. Uminom sila ng tubig, pero may nakita silang ilang Pokemon, ang mga Slowpoke. Nakita ni Meowth ang isang karatula na nagsasabing isa itong balon na tinitirhan ng mga Slowpoke na kayang magpadala ng ulan sa pamamagitan ng paghikab. Naintindihan ng Team Rocket ang kahalagahan ng mga ito at nagplano silang hulihin ang mga ito para ibenta sa mga taga-bayan. Sinubukang kuhanin ng Team Rocket ang mga Slowpoke pero nakakatakas ang mga ito mula sa kanilang mga kamay, kaya nagpa siya si Meowth na gamitin na ang kanyang sikretong sandata mula sa robot. Dumating na ang mga bida sa Azalea Town. Inisip ni Ash na dapat siyang manalo ng gym badge, pero nakipagtalo si Misty sa kanya dahil ang paghahatid ng GS Ball ay mas mahalaga. Nabasa ni Brock na ang mga pampublikong institusyon, kabilang ang gym, ay sarado dahil sa tagtuyot. Kaya naman, mas inuna ng mga bida na hanapin si Kurt. Habang dumadaan sa bayan, napansin ng grupo na maraming Slowpoke sa paligid. Hindi sinasadyang natapakan ni Ash ang buntot ng isang Slowpoke kaya humingi siya ng paumanhin. Nagtipon ng mga taga-bayan at hinabol sila dahil naniniwala silang mga kriminal sila dahil sa pananakit sa Slowpoke habang nanonood ang isang lalaking nakadamit na parang Slowpoke. Huminto ang mga bida nang makitang wala na ang mga taga-bayan sa paligid. Nakakita sila ng isang Slowpoke at hindi sila makapaniwalang nagsasalita ito dahil binalaan sila nito na magsuot ng mga disguise na Slowpoke. Nagtipon ang mga taga-bayan at hinanap ang grupo, saka umalis. Nag-disguise sina Ash, Misty, at Brock at nagpasalamat sa lalaki. Sinabi sa kanila ng lalaki na pinahahalagahan ng husto rito ang mga Slowpoke dahil dumating ito at humikab para magdala ng ulan sa bayan at iniligtas nito ang bayan mula sa tagtuyot. Nagtanong si Misty kung bakit siya nakadamit na parang Slowpoke. Sinabi niya na binabantayan niya ang mga ito pero ayaw niyang takutin ang mga Slowpoke sabay sabing may kailangan pa siyang asikasuhin kaya iniwan niya ang grupo. Sinundan ng lalaki ang isang kakaibang tunog at nakarating sa isang kuweba at nahulog sa isang bangin, saka nakita ang Team Rocket na hinahabol ang mga Slowpoke. Nagbabala siya sa kanila, kaya humarap ang robot at hinabol siya.
Tumakbo palayo ang lalaki pero huminto nang makaramdam ng sakit sa likod. Dumating ang mga bida sa bahay ni Kurt at nakatagpo ang isang batang babae. Sinubukang kumatok o tumawag ng mga bida, pero sinabi ng bata na hindi muna babalik si Kurt sa loob ng ilang oras at sinabing apo siya nito. Naalala niya na kailangang umalis ni Kurt para hanapin ang pinagmumulan ng ingay, kaya sinabi niya sa mga bida ang tungkol sa kuweba. Pumasok ang mga bida roon at nakita ang lalaking nakasot na slowpoke na itinuro ang robot kung saan kinokontrol ito ng Team Rocket para huliin ang mga slowpoke. Sinabihan sila ng lalaki na iligtas ang mga slowpoke. Bumaba sina Ash at Pikachu at sinubukang gumamit ni Pikachu ng Thunderbolt pero nagbabala ang Team Rocket na basa ang sahig, kaya makukuryente din ang mga slowpoke. Inilabas ni Ash si Heracross na nagpahinto sa makina at inihagis ito. Gayunpaman, nagpakawala ng kamao ang Team Rocket at tinamaan si Heracross. Pinabalik ito ni Ash habang naghukay sa lupa ang Team Rocket para makatakas. Humikab ang mga slowpoke at lumabas ng kuweba, saka humikab muli. Dahil dito ay lumitaw ang isang bagyo na nagpasaya sa mga taga-bayan. Pumunta ang mga bida sa bubong dahil naipon ang tubig at pumasok sa kuweba, patungo sa butas na ginawa ng Team Rocket. Nagdulot ito ng isang alon na naglabas sa Team Rocket mula sa kuweba patungo sa mga bida habang pinatalsik sila ng kuryente ni Pikachu. Nagkaisa ang mga slowpoke kaya nagtaka ang mga bida kung ang paghikab ba ng mga slowpoke ang nagdala ng ulan. Inamin ng lalaki na isa itong kakaiba at misteryosong pangyayari. Nakita ng lalaki na maayos na ang lahat at nag-alok ng tour sa bayan. Sinabi ni Misty na kailangan nilang mahanap ang lalaking nagngangalang Kurt, kaya tinanggal ng lalaki ang hood na slowpoke at ipinakilala ang sarili bilang si Kurt at tinanong kung bakit sila naparito.